Linggo yung araw ngayon din? Ito natin! Ito na! Okay, yes! Saan? Magaya na! May lakad pa ako! Palibasa kayo, wala kayong inaasikaso eh! Wala. Hoy, Chad, yung inuutos ko sa'yo ha. Baka hindi mo na naman gawin. Gawin mo yun ha. Opo, pa. Paano ko yan? May simba. Anong simba? Alam niya na mga alis ako, di ba? Anong simba? Igma, kain na. Ano ba ulam natin ngayon? Yan ang sinasabi ko sa simba-simba eh. Magsimba kasi 1 linggo kung gusto mo. Yung pinapagawa ko ngayon, tapusin mo. Ano bang nakukuha niyo dyan sa simbahan niyo? O ano, kayo? Magsisimba kayo. Ako, basta ako may lakad ako mamaya. Nasaan na ba si Aubrey? Chad! Oo po, ganyan po ba si Chad? Uy, pare! Uy, Sam! Ano, hindi ka pupunta? Kaso, baka malita ako eh. Kasi may kailangan ba akong gawin? Balikan ka na lang na yun mamaya. Okay. Nandiyan po ba si Chad? Chad! Tao po! Chad! Chad! Nandiyan ba si Chad? Uy, anong ginagawa mo dito? Baka makita ka natin. Pwede ka ba ngayon? Hindi ako pwede, baka next time. Ano ba yan? Bisa na nga lang ako magyaya eh. Ano ang gagawin mo ngayon? Magsisimba ka. Next time na lang. Magsisimba ka? Next time na lang kasi. Oh, pinipili mong simbahan? Sa akin? Sorry na, next time na nga lang kasi. Ay nako! Susunod na linggo, next time na naman kasi magsisimba ka na naman uli. Hindi, Galing? promise. Galing? Promise, sasama na. Bahala ka! Babae pang Inday, crush ng kuya mo. Ha? Oh my God! Hindi ko alam yun. Kayo, crush mo, nakita ka! Kanina talaga, ang gwapo niya, ang Siyempre, cute. magkakrush ba naman ako sa pangit? Siyempre. Tsaka alam mo, yung mga ganyan, basic lang eh. Siyempre, ikaw pa? Oo. Ay, sus. Iba ng ganda, no? Yeah. Malaki. Tara na nga doon sa kanto. Sige. At saka alam mo ba? Iba na pala ako. Ano? Ano yun sa I know my name is defeat. I know you recognize me. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong to see. Kung sino yung Kristo na tumawag sa'yo, kung sino yung Kristo na nakilala mo, na sinasabi ni Paul, kung sino yung Kristo na nananangan ng buong buhay mo, kung sino yung Kristo na nag-aalaga sa'yo, nagpipray sa'yo, kung sino yung Kristo na nagpangawag sa'yo, ipakilala mo sa pamilya mo. Ganda ng message kanina, no? Ayos lang. Nahantok ako kanina eh. At anong oras na natapos yung laro natin kagabi? Basta next week, simba tayo ulit ha. Hindi ako sure pre at may date kami ni Ellie. Subukan ko. Sige. Okay. And I started writing just what I'd say. Ewan, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Ewan ko nga dyan sa mga business partner natin na yan eh. Alam mo, walang kwenta. Kailangan ko na mag-withdraw ng 10 million dun sa bangko natin. At magre-release tayo ng mga bagong equipment dun sa dati nating farm. Mga business partner natin ito, hindi na dito. Pati yung mga worker natin dito. Palagay ko, kailangan natin magbukas ng trabahador. Para... Kasi lugi tayo sa ano eh. Tingnan mo naman to. Hindi naman yata nila ito inaayos. Mga dahon nito, bulok-bulok na.
you see when you look at your world today? Is it so full of clutter that you feel like you're going in? May problema nga ako eh. Ano ba yun? Kasi yung si Chad, yung boyfriend ko, di ba? Ewan ko, simba na simba. Tapos yung nakaraan, niyaya ko lang na maggagala kami. Ayaw kasi magsisimba daw siya. Eh, di ko nga maintindihan. Siguro ayaw lang kasama nun. Gumagawa lang yun na excuse. Ay nako, ganun talaga yon. Pagka nakilala mo na ang Panginoon, siguro magkakaintindihan na kayo. Siguro magkaiba lang talaga kayo ng puso. Ganun ba yun? Kasi feeling ko talaga eh, iniiwasan lang ako nun eh. Parang ayaw niya ako kasama. Yung kapatid ko, halos ayaw na mag-aral. Gusto na yatang tumira sa simbahan. Ay nako, pag ako sa'yo, huwag mo nang papayagan pumunta-punta ng simbahan. At ako, dyan lang masisira yung buhay niyo sa simbahan. Dami ako kakilala dyan. Pagpunta sa simbahan, kala mo naman kung sino mga banal-banalan. Ano ang kinakaasar ko. Kailangan niya munang mahalin ng Panginoon para mas mamahal ka niya ng ano. Ah, ganun. Hindi ibig sabihin, hindi niya ako priority. Hindi naman ba sa yun? ganun. Yun pa rin labas nun eh. Hindi niya ako priority. Hirap na hirap ako dito magtrabaho. Tapos sila walang ginawa kung hindi pumunta lang dito sa simbahan. Sa simbahan ba sila pinapakain ba sila doon? Ay, hindi naman. Tapos nadadagdagan lang yung mga gawain nila pag nasa simbahan sila. Kaysa nag-aaral sila, gumagawa sila ng gawain bahay sa simbahan, nakatunganga sila. Ganun, ginagawa naman nila sa simbahan. Kapag sa simba sila, dapat isang beses sa isang linggo. Linggo lang dapat. Bakit meron pa sila dyan mga... Kasi meron ako kilala yung kapitbahay namin doon. Ako, gabi-gabi na yata na simbahan. Kaya iniiwasan niya ako. Subukan mo kaya siyang kausapin kung bakit ganun ang dahilan mo. Hindi mo lang naiintindihan kasi nga hindi kayo parehas naglilingkod sa Panginoon. Eh, basta kahit ano pa sabihin mo, yun talaga yun. Para sa akin, yun talaga yun. Hindi na mababago. Mabuti naman. Pagbigyan mo ako ngayon. Eh, ano eh, hindi ako nadaanan dito ng kanina. Ah, eh kung nadaanan ka pala, di wala ka nang dito. Hindi naman sa ganun eh. Siyempre, isaalang-alang ko rin yung lakad natin ngayon. Ay, alam mo, kung tatanggapin mo lang, huwag ka na kayang magsimba. Kasi ang dami ko nababalitaan yung mga kaibigan ko eh. Kakasimba, nasisira ang buhay. O, yung isang kaibigan, buntis, kakasimba. Sama na sama sa mga kapatiran nila. O, ayun, buntis na yun. Huwag ka naman ganyan. Siyempre, depende naman sa tao yun. Hindi. May sarili naman akong isip eh. Hindi ko masabing depende sa tao. Kung ako sa'yo, huwag mo nang payagan pumunta ng simbahan. Ako, dyan na masisira buhay niyo dyan sa simbahan. Pag-aralin mo na lang kayo sa simbahan ka. Naku. Wala may itulong sa kanya yung simbahan na yan. Ano? Siniwala ka sa akin. Talagang walang maganda maidudulot yan sa'yo. Tapos, tingnan mo yung ate mo nga eh. Galit pa sa'yo, di ba? Ba't di mo kaya bukas sumama sa akin? Ay, naku, hindi ako sa ganyan-ganyan. Simba-simba eh. Hindi ako. Basta, kapag lagi mo pinipili yan kaysa sa akin, eh, mag-break na lang tayo. So, tayo mo yung simbahan mo. Ano? Ano ganyan? Ganito ba? Kung mag-alala, maglalaylo na lang ako para mapagpukusan kita. Para lagi tayong may time para magsama. Siguraduhin mo yan, ha? Oo, Pag promise. hindi talaga. Oo nga, huwag ka na kasi magalit. Sige nga. Oo nga, promise. Sige nga dito. Kasi, ikaw kasi. Ayos lang yun. Gagawa ko ng paraan. Kasi, Well, I wish I had a short-term memory. Wish the only thing my eyes could see was the future burning bright right in front of me. But I can't stop looking back. Ano ngayon gagawin? Kanina ka pa inutusan. Oo, nag-cellphone ka lang eh. Ba, sumasagot ka na ha. Ay, naku kuya, tignan mo nga ako. Nagugas na nga, di ba? Ugas. Yan na nga lang gagawin mo eh. Puro angal ka pa. Ikaw nga, ayaw ka nakaupo dyan. Ikaw nga Ay, puro wala. kagala eh. Sakay ka na lang ulit dito sa bahay. Ay, well, ewan. Ayusin mo ha. Ay, naku kuya, tignan mo lang pakawala at saka wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Basta ako mag-ugas na ako dito. Ikaw nga, bukasimba eh. Hindi na nga nagsisimba eh, di ba? Ano, may masisita ka pa? Eh, basta. Eh, di dapat kung hindi ka nagsimba, tumutulong ka na sa bahay, di ba? Tumutulong ngayon na nga lang umupo eh. Puro ka pa salita dyan. Yan na lang gagawin mo. Maghapon ka na kaya dyan nakaupo. Hapon.
Gawin mo na nga lang yan. Hindi ko nga ano pa sinasabi mo dyan. Wala po ako naririnig. Wala akong naririnig. Ano na naman yan? Yan si Aubrey. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kararating ko lang galing sa trabaho, away kayo ng away. Kararating mo lang eh. Ganyan ka na agad. Tapos nakukuha mo pang sumasagot-sagot. Ganun ba natututunan yung simbahan? Yan ang nagsisimba eh. Yan ba? Nakakasar talaga kayo. Na dito. Hihingi ng mga tao. Malaki ko po. Nanalo yata ako ng 1,000 ah. Dami nito ah. Nga, nanalo nga ako ng 1,000. Sulit ang aking lakad kanina, magdamagat. Dito na nga lang muna to. Bakit po? Si Chad po. Chad! May tao! Tahanap ka! Ano yun? Ay, pastor! Pasok po kayo, pasok. Ay, pre, pasok. Yung sa kanan, Ayos lang po. tagal-tagal na lang din nakakadalawa. Napansin ko kasi talaga sa iyo nung mga nakaraan, medyo hindi na kita nakikita sa church. Tapos, napansin ko pa, parang nakabarkada ka dun sa mga talagang may mga bisyo. So ako, kinakabahan ako para sa iyo. Ayaw ko mangyari na matulad ka lang sa iba. Umattend ng mga services natin para hindi ka nalilito. Para mas maging maliwanag sa iyo kasi hindi ka pa naman ganun kalago eh. Kailangan mong lumago sa panampalataya. Kailangan mong lumalim. At kapag lumalim ka na, bago ka magagamit ng Panginoon na ikaw ay gamitin niyang liwanag para sa pamilya. Kasi kawawa naman yung pamilya mo kung hindi mo sila madadala sa Panginoon. Hayaan mo lang sila mapahamak sa impyerno. Diba? Ngayon, unahin mo munang mahalin ang sarili mong buhay para sa kapakanan ng iyong pamilya. Natapos no, ang Diyos ang bahalang maggabay sa iyo kung saan niya gusto mo dalhin. Sa umaga, unang puso ko'y tanong. Nga dyan, higa ako. Kumang kuya, di ba? Higa ako eh. Alam mo Sabi ka dyan, ako? nahihilo ko. Ewan! Kasi, sumasagot ka. Sumutaraan. Sumuko mo. Sabi dyan. Ay, naku! Bakit na kasi? Kapag naman eh. May pangalan mo ba to? Sige dyan. Naku, kuya. Ano ba kasi? Pwede ako kasi Sagot-sagot ka na, mag-iinom. Kala lang yung Sabi, dyan. sabi, sabi. Eh, naku. Mas kaya kuya ko dyan! Mga tulak-tulak. Eh, alis ka nga dito kasi! Wala kang galang ha. Sino Oy, magpapagka teka, sa atin? bago. Tumihimik ka ha. Ay, naku. Hoy, lasing ka? Ha? Ayos ka. Ano bang nangyari sa'yo? Sumagot ka. Ano nangyari sa'yo? Mula nung hindi ka nagsisimba, mas lalo kang lumala ah. Kayo naman yung gusto nyo. Ano yung pinuputok ng butsi nyo? Here's my life. Oh, nasa na si Chad? Ewan ko, wala ka nga eh. Paano kaya yan? Kulang tayo sa player. This year's felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing,
Always second guessing the time, but God has a plan, a purpose in this. You are His child. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in His hands, I know that there's no such thing as unplanned. Chan! Anong nangyari sa'yo? Ano ba yan? Doktora Venus, ito na po yung initial result ng laboratory test ni Chad Alcan. Sige, okay lang. Relative ni Chad? Ano po yun, Doc? So, kaano ka ni Chad? Ano po, kaibigan niya po ako. Eh, nasan yung mga kamag-anak niya? Ano po nakita lang, basta na po kasi namin siya nakitang natumba doon. Nalungan ko po, hindi pa po namin natatawagan yung mga kamag-anak. Well, base sa laboratory exams, nirule out namin ang leukemia. Masyado mataas ang kanyang white blood cells. Pero marami pa naman sasagawa mga laboratory tests. Mga 2 to 3 days. 1 week estimated na pinakamatagal na bago makuha yung test. So, kailangan ko makausap ang mga magulang niya or kahit sino pinakamalapit na kamag-anak. Kailangan ko magkaroon ng communication sa mga magulang niya. Pero kung hindi po natin siya makontak, kayo na lang po ang konsultahin ko. I've been strong. There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Trying to walk on my own, but I'm wound up lost. Ikaw ba si Chad Alcantara? Kahit kasi sa laboratory, so... Ika'y may acute lymphocytic leukemia. Kailangan mo mag-undergo sa bone marrow transplant na kung saan kailangan mo ng donor.
anong gagawin mo? Hindi ko nga alam. Tawagin kaya natin sila mama mo para makatulong sila sa atin. Huwag na. Makakadagdag lang sa problema nila. Yaman, kung mamamatay. Paano gagawin natin ngayon? Hintayin na lang natin dumating yung araw na basta bahala na si Lord. Basta sige, pag-pray na lang natin yan. Tsaka sana maging way ito para magtapat ka na. Lord, ayaw ko pa pong mamatay. Bakit ganon? Bakit ako pa? Panginoon, isang bagay ang alam ko, isa sa mga tayo. Gusto niyo po akong manumbalik sa inyo dahil higit sa lahat, ayaw niyo po ako mapahamak madami sa kasalanan ng mga. Patawarin niyo po ako dahil masinunod ko ang pangunawa ko at hindi ako ng ibang tao kaysa ang pakinggan ng salita. Balik niyo po ako sa church. Kahit na maraming hadlang, alam kong iyon ang dapat kong gawin dahil iyon ang kalooban. Mali po na pinili kong lumayo. Alam kong napakalaki ng maitutulong sa akin ang church. Lalo na ngayon na mas kailangan ko ng lakas. Mas kailangan ko ng mga tunay na kaibigan at mga kapwa ko mananampalataya. Nagkamali na ako noon, pero isa lang ang gusto ko ng piliin niya. Ang sumunod magpasakop sa kung ano ang gusto niyong gawin ko. Sinusuko ko na po sa iyo ang lahat. Pasensya ka na, ako nakapunta nung linggo kasi busy sa simbahan eh. Malapit ako sa church day. Ayos na. Wala naman yun. Sus, alam kong kaya ganyan sa akin dahil sa kalagayan ko. Hindi oh. Kasi gusto ko na mag-seryoso sa gusto ko na kasi mag-commit kay Lord. Gusto ko sana kung gagawin ko yun, kasama kita. Nagsisimba din naman ako eh. Hindi kasi yung mga ganun kasi, hindi yan base sa relihiyon. Alam mong yan, depende sa relasyon mo sa Panginoon. Hindi yung porket nagsisimba ka yung sinasabing kaligtasan, meron ka na nun. Kailangan kasi tanggapin mo makasalanan ka. Aminin mo sa harapan ng Diyos na wala kang magagawa kung wala siya. Kailangan may pananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi pwedeng simba lang ng simba pero wala namang personal na relasyon sa Kanya. Yan naman tayo. Lagi ko na naririnig yung mga salitaan. Hindi kasi, kailangan mo kasing maintindihan yung mga ganung klase ng bagay. Kailangan patawag mo yung sa isip at sa puso. Paano na natin pag-usapan yan? Kasi kung ngayon pa lang hindi natin mapapagka-intindihan to, para kasing hirap sabihin. Sige na nga! Subukan ko na lang. Alam mo, kung magsisimba ka, sana gawin mo yun hindi dahil sa akin. Sana gawin mo yun dahil sa hinipon ni Lord yung puso mo para magsimba. Lord, panawan niyo po sa akin kung bakit niyo po inahayaang mangyari ito. Parang hindi ko kaya. Tulungan niyo po akong makaya ko. Mr. Chan, marami pa po tayong intervention na hindi nagagawa. Ano bang plano mo? Yung waiver mo ba, hindi mo pa rin babawiin? Para ma-disclose yung medical condition mo sa family mo? Ano po bang plano mo? Kasi kung wala kang gagawin, ano lang gagawin namin sa'yo? Pag-isipan mo po yan, Mr. Chan. The world may fail, you will remain in the midst of the trial. You will always be outside. Our God never Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililika itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang isa't mata lang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumugawin nalalanta, bulaklak ay nalalasa. At hindi na iyong galit, para kaming naubos. Sa simbuyo ng galit mo, ilubos kami natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahaya. Mga salo naming lihim, nakikita mo sa liwan. Sa kamay mo'y nagwawakas, itong hiram namin. Parang gulong lamang ito na basta lang dumaan. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon. Tanim sa isip namin, kung kami ay puno. Is you. Your love never fails. Your love never fails. Kaya, ito po yung damit mo pa. Nabibigay po ni ate. Sige po, alis na po ako. Mamaya, upo ka muna dito, kwentuhan muna tayo. Ano niya kuya? Paano kung ano yun? Halimbawa, Bri, paano kung bigla akong mawala? Ay naku kuya, hindi ka Diyos para magsabi ng kung anong ganyan. Tsaka, huwag natin pagkwentuhan Hindi, yan. di ba lahat naman ng tao dadating di sa ganun. Oo kuya, alam ko din yun. Basta, pag nangyari yun, may isa akong hiling sa'yo ha. Ano naman yun kuya? Tanggapin mo si Lord sa puso mo bilang tagapagligtas. Gusto mo, sama ka sa akin sa linggo. Simba tayo. Sige po, bakit ba kuya? Marami ba itong gwapo? Ito naman, ang gwapo agad ang hinahanap eh. Siyempre. Hindi tayo nagpunta dun para sa mga pogi. Nandito naman yung pogi. Basta, siguraduhin nyo pag nangyari yung bagay na yun, pag dumating yung araw na mawawala na ako, siguraduhin yung buhay nyo, isusurrender nyo kay Lord ha. Kung puro pogi ang iniisip ha. Oo kuya, naiintindihan ko po. At saka nga kuya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bata-bata pa natin eh. Pero alam mo kuya, nung nagsisimba ka dati, nakikita ko sa'yo, gusto ko nga sumama, kaso nahihiya ako, tsaka lagi ka namin pinapagalitan ni ate. Gusto mo pala sumama, dapat nagsasabi ka. Nakakaya ka kasi kuya. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat yan kinakahiya. Alam mo, dapat maging proud kapag Kristiyano ka. Ganun pala yun. Saya mo kuya, sa Sunday, sasama. Mga problemado na yata atin. Ano ba yun? Problema sa trabaho? Kailan ka naman nagkaroon ng pakialam sa trabaho ko? Alam kong naging masama akong kapatid sa'yo nung mga nakarang araw. Pero sana mapatawad mo ako doon sa mga nasabi at nagawa ko sa'yo. Ano naman drama yan? Tigilan mo nga ako. Hindi, basta- Nag-iisip ako. May intindihan mo rin pagdating ng araw paano mga sinasabi ko. Gusto mo sama ka sa akin sa Sunday, simba tayo. Simba? At dami-dami ko na problema sa trabaho, tapos sisimba pa ako? Basta, alam mo kasi kailangan natin sa buhay natin yung... Siyempre, una-una si Lord. Kailangan ipa-prioritize natin siya. Kahit sobrang busy natin sa trabaho, dapat hindi tayo mawawala ng oras para kay God. Basta, sama ka sa akin sa Sunday Ay! Ang kulit mo! Nakakasakit. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause, 'cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair, 'cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. Ate, You're the bunso, God who ma, stays. sorry. You're the Hindi ko one masabi sa inyo who dahil leads alam ko in mo, my direction. makakadagdag lang ako sa mga When the problema mo. whole world walks Huwag away, niyo akong you're alalahan. the God who Kahit na mabigat, stands. pinapaunawa naman sa akin ang Wide open Panginoon. arms. Ang intindihin You niyo ay ang tell sarili me niyong buhay. nothing
Paunawaan niyo ang tamang pananampalataya separate my para hindi ko man kayo makasama ng matagal dito sa mundo, magkakasama naman tayo habang panahon. Sana mapaintindi ko yun sa inyo sa tulong ng Diyos. you down. Always thought I had to earn my way, but I'm learning you don't work that way. No. 'Cause somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction when the whole world walks away. You're the God who stands with a wide open arms, and you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God who stays. Hello, kuya. Sinusigod naman. Ano yan? Nakain mo na lang? Separate my guilt, Wala, kuya. can't separate my past, can't Natandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos at plano ng Diyos ay higit kaysa sa ating plano. Ang kanyang isip ay higit kaysa sa ating. I'm sorry, Mrs. Alcantara. We did our best, pero wala na po si Chat. What a glorious picture, all of heaven united, singing loud with one focus, lifting out Jesus higher. For holy is the Lord. We're singing holy is the Lord. He is shining with brilliance, overflowing with beauty. We are all captivated by the one who is worthy. For holy is the Lord. We're singing holy is the Lord. We join with the angels, singing powerful melodies, bringing worship. We're on our knees, crying holy, and all of heaven giving praise unto the King. With a thunderous voice we sing. Lord, salamat sa buhay. Salamat dahil pinili niyo po ako at hindi hinayaan mapama. Salamat po sa aking pamilya. Alam kong hindi niya sila pababayaan. Salamat kay Sam. Salamat dahil binigyan niyo ako ng kaibigan na tulad niya. Napakapalad ko. Salamat sa mga kapatid. Silang napakagandang regalo mula sa akin. Ngayon, alam kong hindi masyadong maaga kundi nasa tamang panahon ng lahat. Kahit na malungkot at parang nakakapanghinayang pa at parang ang sarap pang mabuhay, pero malakas ang loob ko at hindi ako natatakot na humarap sa kamatayan. Dahil higit sa lahat, kasama ko kayo maging hanggang sa buhay. Singing powerful melodies.
we're on our knees, crying holy, and all of heaven, giving praise unto the King. With a thunderous voice we sing, for He is holy. Yung kanyang pursong kapatid. So, dapat huwag ganun, no? Kasi ayaw ng Diyos na nagsiselos tayo. So, kaya nait. Nagtatanong ang puso ko kailan kaya kasagutan sa dalangin inasa. Pero pagdating mo sa harapan ng Diyos, Bakit kaya sa ang Diyos mo magpapataw ng parusa na kung tayo pa ay kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata ko ay may ninanais, sa buhay ko ang nais mangkin. Ang hangarin niya, hindi ko napapansin. Ang Diyos pala sa'kin may layunin. What if you could go back and relive one day of your life all over again and unmake the mistake that left you a million miles away from the you once knew? Now yesterday's shame keeps saying that you'll never get back on track. But what if I told you you're one step away from surrender, one step away from coming home, coming home. One step from arms wide open, His love has never let you go. You're not alone, you're one step away. It doesn't matter how far you've gone, mercy says you don't have to keep it running down the road you're on. Love's never met a lost cause. Your shame, lay it down, leave your ghost in the past, cause you know that you can't go back, but you can turn around. You've never been more than one step away from surrender, one step away